Maayong udto Sugbo, maayong udto Pilipinas. Kini ang Beyond the Headlines, diin atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Atong tabangan aron ang problema sa Sugbo masolusyonan ug labaw sa tanan atong palanugon ang tingog sa komunidad. Mayo 3 karon Biyernes sa gid Frank katapos ang adlaw sa semana. So, hinaot nag-inusara ko karon mga higala kay ang akong partner nga si Dudong Moralio tuan na mista. Hinaot inigbalik ato natoy dalas pista. So karong udtuha aduna kitay mga hisgutanan kalabot sa kaning kampanya batok sa baha mayo ni kay sayutang nangandam karong tuiga ug labaw sa tanan atong sutaon ning atong kampanya bitaw kaning atong pusti serye sa Sunstar diin ato ning gipang piktura ning mga gikapoy na nga mga puste ug hinaot maaksyonan sa gobyerno. Pero karong udtuha ako nag-inusara diri sa studio aduna ako'y kuyog nga naa si sa Zoom. Way lain kundi si retired General Melquiades Feliciano, siya ang chief implementer sa Task Force Gubat sa Baha. Sir, good mayong udto sir. Mayong udto, Mildred, and mayong udto sa Tigpaminaw. Okay. Sir, kanang murag bisan na retired na ka sir, naagyapon ka sa gubat pero kanila ing gubat karon. Lahi gyud ni siya. Lahi ni siya gubat, no? Kaning gubat, it's more on the engagement of those who will be affected, especially sa mga easement, clearing sa easements nato. Sir, kay bawta nga kanang murag nindot ni kay sayo nagsugod ang nagsugod naman gyud ni imong kampanya kanang gubat sa baha sir no, but karon nga gi-intensify ni ba before musugod pud ang ting-uwan. Yeah, actually, before the onset of the rainy season now, the Task Force Gubat sa Baha, headed by, of course, the Mayor Mike Rama, kita ramay na designate nga chief implementer, cannot promise that we can prevent the flooding for this year, no. But we'll be doing something to mitigate it. Like for example, we will be clearing the clogged drainages and some other activities like clearing the waterways. These are the rivers. Of course, ang atong focus put karon sa atong activity is clearing of the easements sa mga rivers nato. Kaning atong easement sir, I think naapa ka sa military service, problema naman gid nato ang easement and murag karon naman gid ni siya gid natutukan nga kanang will really demolish. How unsa ba gid ka serious ang city kay before naa naman ni siya sir, sige naman ta og makadungog nga i-demolish, i-clear but you know naa pa man gihapon, so unsa how serious man ang city sa karon to really kanang make sure that these violators will comply with the 3-meter easement law? Well, naman tayo pamaagi, no? Number one is based on the water code, no? Anybody cannot use the easement of the river, which is 3 meters in the urban areas. Now, as to the guidance, of course, a marching order of Mayor Mike Rama, where he said he has that political will and no sacred cow. So we will be implementing this water code law wherein no one is allowed to put a structure within that easement. That's why our last action to the Estero de Parian, to all the establishments within the easement, we issued a 72-day final notice. But this final notice, na-issue ni siya after the process. Tama na siya proseso, no, to comply with before you can issue kanang final notice. So na-inform ni sila actually sir kaning mga katong kaning DPWH and even katong mga other private companies nga ni comply na, they were notified before given the final notice.
Yeah, I mean, they were engaged previously, initial notice. Then there were these negotiations with them, and the law was explained to them. Although all this process until such time that the final notice was given to them last week, actually. Sir, given na may mga ubay-ubay man sad ning mga kaning mga ni follow ni comply na sa katong easement, no? Unsa man sad, what measures are in place to make sure nga di sila mobalik? The easement will continue to be free from any illegal structure. Kay moro ba ginay sakit na to, sir, kanang maglabi na mag-clean up ta sa river. Nindot kay tan-aw na tong sa paano nga way sagbot. Iniguman makabiya lang ang mga nanglimpyo. There's anana na dayon kanang unsaon na to pag-sustain nga mo continue ang easement free of illegal structures. Nate actually nga plano sa mga easements. Once these easements are cleared, what we will do, we will develop them into walkways. You can actually walk. Pwede ta mag-jogging din ha. Nagpa-design ta ana nga mura na siya park na magamit sa atong mga communities adjacent in those easements, and to anybody nga maka-jogging ka, makalakaw ka, maka-standby ka, no? So naanay siya mga trees nga atong ibuta, mga designs ikwa nato na siya as a way sa mga bata nga makapagduwa-duwa sila din ha. So that just, for example, ang Estero de Parian, from the shoreline, it's 1.4 kilometer towards kanang Colon area. So if you are from the shoreline, pwede ka mag-jogging o mulakaw along those easements going to and from sa Colon area. So kung ma-develop ni sir, murag dul-duol lang punta ini sa Singapore like kay mo may nindot sa Singapore, they have mga walkways nga pwede ra ka maglakaw and mag-jog and do other kanang mga activities diha. Kung mahinayon gid ni sir. Yeah, kanang mao na gyud ang plano. In fact, nagpa-design ako og kanang easement gyud nga guwapo gyud siya. Mura na siya park, no? And ang plano din ha, tanan nga rivers will be cleared of the easements, and we'll be doing a design that is only one for all the easements. Kanisa sir, naka-focus ang imong kampanya karon sa Estero sa Parian, but unsa man ang other priority areas nga rivers nga inyong gitan-aw gilihok sad karon? Well, actually, so far, no, ang Estero de Parian ang nakompleto sa that process I mentioned. Mao nang ang Parian, as far as this process is concerned, na advance na siya. So that's why nataganan na silang mga notices, no, including the ISF. In fact, ang mga ISF, almost all are willing to be relocated. Unsay ISF, sir? Informal Informal relocation settlers? facilities. Yeah, mga informal settlers, families, ISF, willing na sila magpa-relocate. In fact, ang 91 families, they will be relocated. Mga 60 to 70% sa atong easement, maklear na siya. Okay. No? So, maka-develop na ta ana. Now, we will be doing also to other rivers the same approach kung atong himon. So, tanan nga rivers atong i-consider na. Na-clear naman, nasugda naman to natong sa Bulacau, sir, no? Actually, ang tanan nga rivers karon, aside from Parian, nanay mga initiatives previously and activities on that process. That's why kung gipa-inventaryo kung unsa na mahuman nga proseso, so from there we will continue on until the issuance on the 72-hour final notice, and for the ISF also to be engaged. Continuous man karon ng IEC nato gipang-engage sa mga informal settlers to inform them of the plan of the city of relocating them. Asa man ang relocation sites pud ani nila, sir? Well, initially naari siya temporary diya sa
SRP, no? Natay plano nga we will be building 500 units initially. Mm-mm. Then may plano po ng city that there will be permanent medium-rise building that will be also constructed for permanent relocation na sa ato mga ISF within that spend. So part na siya sa atong planning, no, kana siya. Pero sa SRP gihapon ni sila, sir. No, I don't think so. Ang permanent structures or permanent relocation buildings, it may be, ang ideal it's within that barangay. That's why I will be looking into areas that could be developed and possible na matukod ng mga permanent medium-rise buildings, no, na para dili pod na sila ma-displace ang atong mga sa ilahang- ISF within that sakto. easement. Dili po sila murag culture change nila kay naman gyapon sila in the same barangay, no? Hopefully. Yeah, para di gud sila ma-displace. If that's the ideal thing, if there is that area that could be utilized para sa permanent housing facilities nila, that would be better. Okay. So aside sa simultaneous man ning inyong activities sa kaning gubat batok sa baha aning mga rivers karon, sir, asa man nga river ang nakita nimo nga murag dako-dako imong challenge sa pag-clear sa easement? Well, halos tanan. Okay. Halos na covered, no? Tanan. ISF and commercial establishment, residential, permanent, semi-permanent residential establishments, even government, no? Government establishment. So halos tanan na challenge. But just the same, na naman tayo approach na case-to-case basis, no, para win-win sa atong mga affected na mga structures in the easement. Ang kani siya, sir, ba makita man gud nato nga nagay mga violation sa easement, unsa sa imong ma-recommend ani sa Office of the Building Official na kanang sila may in charge aning pag hatag og permits for the kanang construction? Makita man gid pud siguro nimo inspection, sir, nga uy na naman ka sa easement. So any recommendation for the OBO office to make sure nga ang atong easements ma-comply gid siya, ma-protected gid siya, sir, ba? Yeah, actually, very actively involved man ang OBO karon sa task force gubat sa baha. Kaya sila man ang mag-implement po dana. So, hindi sa mga sunod nga mga development sa area, of course, I'm sure, i-implement yun na sila, mag-implement na sila nga, dili na pwede mag-encroach sa mga easement sa rivers. Sa imong nakita, sir, sa pagsuri nimo sa mga rivers, mga pila ba ka percent sa atong mga sapa nga gi-encroach private or public offices or residences? 100%? Yes, halos ang mga easements hindi na free up, no? That's why kinahanglan gyud og clearing na sila. ISF, mga informal settler families, including the different establishments. Okay. So sa pagkakaroon ang naamoy ang strategy sa pag-clear sa easements is you engage with the violators first before giving them a final notice. Yeah, against them na will follow the right process. Then of course, if they will be given notice, then again, if they are not willing, napod na action napod after that. Yeah. Like for example, for DPWH and COA, they were given 72 hours. So by next week, ug di pa sila mo clear ani, what will happen? Well, ang next there will be a clearing order from the OBO or from the mayor na the task force gubat sa baha through probe. Ang probe man ang mag-undertake na we will do the clearing operations. Kung di good sila, if they will not heed
doon sa final notice nga gihatag sa ilaha. Mm-mm. Sir, do you as the implementer of the task force, is there anything in terms of support or in terms of kanang authority you need from the city to fully, have control over everything, or you have all the support given by the city government? Yeah, I have all the support. And actually, it's the mayor's implementation. I'm just be the one, no, to implement it. Mm-mm. That's why in the final order that will be issued Mm-mm. to this business establishment. Well, initially, kung di sila musugot aning if they will not cooperate kaning 72-hour final notice, the next step ani is through the BPLO. Ang BPLO mag-issue og cease and desist order of their operations. So we will cease their operations together with our security sector o mga police. Ano na siya. Then, if still they will not cooperate, nagod na order ng demolition coming from the mayor. So kanang demolition order mo na gina siya final nga action sa city if they continue to ignore the notice. Yes, nagod na siya. It's actually, wala na naging term demolition, clearing order. Clearing na. Clearing na kay murag ka ng naay politics, naay political kuan ang demolition. Anyway, sir, ang kani bitawng unsa na kaning non-compliance no nga kanang unsa na, what about ang barangays, sir? Kay ang barangay sila gyud ang naa direct sa kanang mga rivers nato. How unsa may engagement sa task force sa mga barangay officials to ensure nga katong mga na-clear na nga ismet mapadayon lagi to kay ang ano man gid nato ang kana bang pag-sustain naamon kita diha mapit nindot na kay na clear na nato ini-clear dayon permiro magsugod lang na sir maligyag man ni kanang vendor hangtod na lingkuranan hangtod na po si balay balik so ang kani siya nga effort to maintain to keep it free from illegal structures, sir. Well, actually, patuwa ko na mention ganiha na naman tayo program ana to develop the cleared easement. And as far as the barangay officials are concerned, na-meet naman nato ang mga barangay officials sa south, tanan nga barangays nga naa sa mga rivers, covered sa mga rivers. Na-meet na nato ang tanan nga barangay officials and they're willing to assist the city in the preservation of those easements and other activities like kanang waste management, ang dili na maglabay og basura sa mga sapa o kanang cleaning activities also kay diri sa task force gubat sa baha where previously nanay mga river troopers nga galimpyo. Pero ako silang gikuan it should be partnership with the barangay. Kinahanglan ma-involve ang barangay sa atong cleaning operations. We just focus on the IEC to inform, to make public awareness of what the task force gubat sa baha is planning to do. Na siya. So namin mga coordinations sa mga atong barangay opisyales. Then as to the northern barangays, there is already a schedule next week that we'll be having a meeting also, the same what happened with the southern barangays. Sir, if you're going to make a call to the Cebu City residents, I know kaning task force, kaning imong trabaho, di lang man ni siya limited sa city nga mo. Dako man gyud kaayo og contribution ang mga residents. Unsay panawagan nimo sa atong mga residents sa Cebu City aning kampanya, sir, batok sa task force gubat sa baha ug apil na gid ni ang baha gani apil gid ning garbage ani, sir? Yeah, actually nag-organize ko mga committees. There are 10 committees. Usara ng infrastructure, usara na ang clearing of the easement, na panay legal clearing of the easement,
And one of the committees also is solid waste management and also water waste management. Na. No? Okay, one of the factors that causes flooding is waste. No? That's Yes. why part ni siya sa atong campaign Mm. together with the barangay officials, no, and other organizations that will be involved ang mutabang sa atong waste management, no? And we're looking also sa mga atong water waste management part of it para ma-clear na to ang mga waters sa atong mga rivers, no? Kung ma-develop na mga ismen diha, manglakaw sila, mag-jogging, at least dili na baho ang atong mga Kanang tubig mas tubig. sa atong river. Pilpod na siya. So it's one of the committees where actually the focal persons in its implementation are the barangay local officials. Sila ang focal diha atong mahimong partner later on, and what we will be achieving actually in this effort sa tanan ng atong mga constituents diri sa Cebu City is we want to achieve changing of behavior as far as True. waste management is concerned. Na may detalye ana, sige meeting, like for example, the segregation from the source, proper disposal, proper collection. We were discussing that to address ang waste problem na to, solid waste problem na to. Yes. Kay kanang akong makuan sir, maabot man gyud na siya sa sapa kay tungod wa na kolekta. So it's something really to do. Kuan gyud siya ba? Appeal gyud siya sa approach ang gubat sa baha ang waste management gyud nato. Kay inigbaha bitaw sir, ang una natong makita ang mga plastic man. Ang Lagi basura man gyud. ang ating gihimo nga clearing operation, cleaning is just palliative approach. Yes. Ang importante ma-address gyud nato ang root cause, no, like dako na siya concern ang collection. So how do we improve our collection? Yes. So we have efforts to that. We're having meeting on how to improve it, and the city should invest in the collection effort. Kay may useless ang imong sigig limpyo niya. Iniglakaw nimo labay na sagbalik ang suwa balik-balik Lagi- cycle. Mao lagi na nahitabo karon kanang na-clear na unya. Next time around na pud na picture nga daghan na pud basura. No? Tinuod So gid na, we sir. really need to just not do the palliative approach, so always cleaning. We really need to address the root cause. Oh, good. Ang collection gid usa gid na siya. Sir, naay ka ni siya, I think this na ni siya di ni siya ano sa gubat sa baha. Pero nay nangutana dinhi sa atong mga nagtan-aw karon. Is there any update on the construction of a dam and a water catchment in Apas? Are you familiar with? Well, usa na siya sa na-raise. Oo. No? And if there is an naman tay infra, it's one of the priorities na atong ipakwa na siya. Kay mamang yun na ang na-determine main cause sa mga runoff water from the upstream gikan sa taas, magawas na diha sa Apas. So it's considered as priority infra programs na to. So appeal cover gyapon ni sa kaning task force sir nga initiative. Yeah, actually ang task force na sa infra. Nasa infra nga aspect. The mini dams, the catchment areas, the water trunks nga atong i-construct, no? Nanatay plano ana. And in fact, kung ma-approve na siya, we will immediately implement those infra projects. But kani nga projects na funded ba ni siya sa budget or pangayuan pa ni natong budget, sir? Pangayuan pa. Okay. And initially, na-present nga pwedeng ma-obligate nga fund. But that's why we have to discuss it, where to get it. And probably up to next week,
ma-determine na kung asa gyud siya gikan nga pondo. Okay. So, ang appeal di ay sad sa imo ang infra na sa di kay mga infra projects. Anyway, sir, any call, you want to kanang panawagan sa atong mga Cebu City residents sa imong kampanya kaning imong gubat sa baha? Well, hapit naman gyud ang kwan, no, ang rainy season, as expected, as forecast, murag natay La Nina, where of course mutaas gyud ang atong kwan karon sa rain, so we expect flooding. But as far as the task force is concerned, murag we cannot promise to address the flooding for this year's onset of rainy season. But we have this effort on how we can mitigate it. But for next year, there are areas, if this infra projects will be undertaken, we can promise na in such areas na atong i-prioritize mawadaan og flood yun, no? Mao na ang promise sa task force gubat sa baha for next year. But for now, we'll do the mitigation activities, no, to minimize ang flooding sa mga nanamantay mga areas nga frequently flooded areas nga atong i-priority. So mag-focus ta din na sa atong mitigating activities, and hopefully we can fast track it, no, para come rainy season at least dili na maka-mitigate yun siya sa atong mga flooding areas, especially if we will be able to remove the obstruction sa mga rivers, no, nakabaluta mao na ang costs yun sa mga baha o mga clogged drainages. I will be focusing on that first. Then mga infra projects, kung nanay budget, we'll be implementing them for next year's para sa mga maka-assure ta by next year ma-prevent yun ang flooding sa atong priority area. Okay, sir. General Feliciano, daghan kaayong salamat. Thank you very much for giving us time to give your clarifications and mga information nimo kalabot sa task force gubat sa baha. Good luck, sir, sa imuhang efforts sa clearing sa easements. Hopefully, di ni siya makalabad maayo sa imong ulo. They will comply. Daghan kaayong salamat, sir. Daghang salamat po, Mildred. Magtinabangay ta ani. Salamat. Okay, so mga itong mga higala, si retired General Melquiades Feliciano, siya ang Chief Implementer sa Task Force Gubat sa Baha. Daghan, sorry kaayo, kay wala na ko nabasa, di na ko maatuog basa ang inyong mga comments while nagsulti pa si Director, si General Feliciano. Ang sakto ni ang nang mga nang raise usa si Ronald Lopez, no, ang pagmintinar kinsa man ang in charge sa pagmintinar. So matud pa ni General Feliciano ganina nga aduna na sila i-develop diin himuon siyang park, mo siya may pagka-park walkway para sa kanang maagian sa mga tao, pero mo lagi sad na siya, Ronald. Ang question gid ini is how do we make sure nga continue nga free of structures ang easement kay kanira bang mga illegal structures sugod lang ni kanang kariton kay mamaligya og money, then later on ay lingkurana na ay payong sunod yung makita na nay buy, so balik na sad ang problem. So kinsa man kaha ang opisina nga directly responsible to make sure nga mopadayon og kanang free from illegal structures ang mga easements. Ang pangutana ni Hotfoot natubag na ni any update on the construction of a dam and water catchment in Apas usani sa ilang infra projects under sa Task Force Gubat sa Baha pero gipangitaan panig pondo. Mo ni nindot jud umaabot nga view sa places nga naa sa riverside. Tinuod ang ato lang iampo nga mahawan, dili lang kay mahawan sa basura, ang baho sad sa tubig. Kay kung unsa man ang maglakaw-lakaw kadina niya mabaho ang imong masimhot. So dili gihapon. So duha na siya waste management o ang wastewater management. Duha gid na sila.
Nindot ikaw mayor gyud ta political will, tinuod na it takes political will, dili lang kay ba lang. Klaruhon og kolekta ang basura, tinuod kay ang rason bitaw nga nang magpundok ang basura sa daplin nganong ang basura mo end up sa sapa tungod kay dili sakto usahay ang collection schedule ba, dili every week or dili every other day or usahay binuwan. Kanisad napangutana sad nato atong mga barangay officials niini. Usa sa ilang challenge is usa or duha ra ilang barangay trucks. Unya layo man kay Taglabayan. Konsolasyon ba to, Frank? Dito sa kanang Binalio. Dito sa Binalio, dito sa Bukid. Challenge ang going up, maglinya pa mo dito. So, usa ka kolektahan, usa ka adlaw. So, murag mo ana mahitabo. Kanang mo na nga ang basura sa mga kabalayan magtipon og magkatipon og na gani, mo nang ilabay daplin sa dan or ilabay dito sa mga sapa. So, magsugod gid na siya sa proper garbage collection. So, mo na giingon ni General Feliciano nga the city ni kinahanglan gid mo invest on garbage trucks or kung kagubot ra bagid ani kay sa una nga wa tay garbage trucks nag-rent man ta atong mukolekta nga pagkadako hangtod gubot na kaayo. Nangutana si Dennis Villaflores, are you aware of an existing bypass of Lahog Creek traversing Ayala Business Park starting near Pitwal Socorro Hospital? Sorry kaayo Dennis, wala ni nako napangutana na ni General Feliciano. The Task Force Gubat sa Baha announced their plans to reconstruct the dam and water catchment in Apas last February pa. What caused the delay? Or was it just a press release? I think hotfoot as gi-explain ni General Feliciano nangita pa sila og budget. Naana sila'y plano, naana sila'y ganahan buhaton nga magtukod sila mag-dam or catchments from problema, wa pa sila'y pondo. Nangita pa sila og asa kwaon ni nga pondo. Walay consistency sa schedule sa pick-up sa basura. Correct. Maikin, ang mga tawo gyud mismo way disiplina sa paglabay sa ilang basura. Kanang plastic, pwede raman unta na i-segregate. Hipuson ang magamit, dili magpataka lang gyud og labay. Tinuod gyud na. So good gyud na sa atong panimalay. Kung unsay ma-recycle, i-recycle. Kanang bitang mo ta grocery nya, kanang na mga plastic, pwede man imo pilon nimo recycle para sa sunod magamit pa. At the same time, para wa sa tay plastic, kung maggrocery ta, magdatag, buyot, balik tas karaan, katong, pero mo magud pud usahay ka ng gikan tas trabahoan, magdadatag, buyot, padungan to, pero timang pong hasula, so naay gitawag og eco bag. So, kanitanan, dili lang gid ni sila kaning atong kampanya sa basura, sa kalimpyo sa sapa, sa palibot, kanitanan, dili ni siya kampanya lang sa gobyerno. But kita mismo, kitang mga residente sa Cebu City, kitang residente sa Cebu Province, kita ang adunay mas dakong responsibilidad pag-maintainer sa atong palibot. So tungod ni Ana, ato sa ni paminaw ning mga energy conservation tips sa Visayan Electric.
Uy, balik ta mga higala. So, nahumanta sa baha, padayon ta kani if naka-notice mo diri sa Sunstar na ami gitawag og poste serye kay among nabantayan daghan naman kay mga poste sa dakbayan sa Sugbo nga gipangkapoy. Gipangkapoy kay nagtakilid, naghirig, ang uban wa na gyud padung na gyud siya muhigda. So, where it's kanang more siya di gyud siya nag-dangerous siya sa mga tao nga muagi sa mga sakyanan nga muagi. Unya ra ba kada every time nga naay poste nga nagtakilid ang atong panawagan ang Visayan Electric dayon. So kuyog na ko karon si Queenie Bronce sa Visayan Electric aron ta mapasabot nga dili tanang poste sa Visayan Electric kay si Queenie paspas ra bagyod kay ni siya ingon dili na amo. So si Queenie will teach us today, will clarify to us how do we know nga kanang posting gikapoy diha sa Visayan Electric ba na or sa telcos. Kay ang kaning mga poste, dili man kay si Visayan Electric lang, naaman sa mga poste nga naa din na si Globe, si Smart, si Dito, o kanang mga cable. So, wa kita kahibaw. So karon may nang makahibaw ta kay kung namoy nakita diyang mga nagikapoy na nga poste, i-picture ninyo, di ni sa Visayan Electric. So kahibaw tag kinsay atong panawagan. So karon naa si Queenie para ta matudluan og saon na to pag-identify sa mga poste. Queen, maayong udto. Maayong udto, Timindred. Udto sab sa mga nananaw karon no sa programa karon sa Sunstar. Okay. Queen, kay baw man gyud mi nga naangkan moingon gani kag poste ginas kurente Queen. Pipila lang ang nakahibaw nga kanang poste na asa diha ang cable, asa diha ang mga kanang linya sa telepono. How do we know or pila ba ka percent sa mga poste dinhi sa Sugbo ang sa Visayan Electric in Metro Cebu? Pila ka percent? Mostly good, no? Mostly good. Aning mga poste nga naa diri makita nato sa kadalanan kay sa Visayan Electric good na. But mo lang lagi dili tanan nga poste gipanag-iya pod sa Visayan Electric. Okay. So para bitaw magsige man mi og tan-aw anang inyong poste serye. Na every time sayon sad kayo ba nindot ning siya nga opportunity at least mapahibaw gali nato ang atong mga followers sa Sunstar nga unsay angay nila tan-awon bitaw para at least ma-identify bitaw nato. It will be easier for us kami sa Visayan Electric ug sa kuan pod sa mga telcos pod nga nanagiya pod og mga poste aron ma-identify na mo unya ma-aksyonan pod dayon. Unsaon man nato pagkahibaw Queen nga kaning postiha sa Visayan Electric ni? Okay, so ang mga poste sa Visayan Electric naagin na siya gitawag namo nga pole number. Patindog na kanang vertical no? Vertical nga pole number nga nagsugod og letter V. Okay. So uban ana kay V0 something. So makita gid na siya sa mga poste, mas nindot man gud at Mildred no kung kintahay na ay mo report, makita dayon namo kay para matultulan sad namo og asa dapita nga poste. Asa na siya dapita nga poste na butang unya mas dali pud ma-aksyonan sa among emergency crew. Okay. So for kani daghan na sad bitaw mig na sa una pagsugod na mo ani Queen usa ra gyud ni ka campus patroller. Karon naa na mi mga almost 20 ka campus patrollers nga kugihan gyud kaayong ma-make aning gipangkapoy nga poste. So amo silang tudluan or even for kaning mga maka-receive man sad mi og mga contributions kay kaning mga poste nga gipangkapoy nagtakilid. So para kung makakita gani mo og mga poste nga naay number more siyang plate, mura siyang steel plate. Steel plate na naiuban Timindred nga naka steel plate pa siya na si uban nagi-printa bitaw sa concrete kay naaman may concrete pole niya naasay katong steel pole na unya dito sa bukid-bukid nga part og sa mga interiors naasad nay mga kuan na ay with wooden poles pa but gamay na lang gid kayo na sila. So kung katong sa wooden pole na ay mga steel plates ang kaning sa concrete pole printa gid na siya sa poste. Okay. Unya ang ilhanan sad sa poste sa Visayan Electric kay lingin gid na siya kana di ba kay kung makabantay ang uban na ay poste nga kanang murag hexagonal ba na siguro siya o nya nasa uban nga murag square ba na ang porma. So ang poste sa Visayan Electric lingin gid na siya. Okay. Okay mga gala, aside sa shape sa poste, ang atong yung bantayan naagani na ang poste naagani katong
murag plate number, mas maayo og makuha to nato ang numero, mapicturean nato Yes. kay para daling ma-identify, dali dayong ma-address sa Visayan Electric kay mao man sugod na kanang tungod sa kadako sa ilang area sa mga suok-suok sa kalibutan, dili dayon na nila mabanta ma-monitor nga nagikapoy naman din ning among poste town diri. So the sooner nga mahatag nato sila ang information correctly, ma-address nato nya Queen, di ba murag way pud ni siya to avoid any incidents like kanang buto ang transformer or maputol ang linya. Mas dako ng trabaho, di ba, if this happens. Yes, oo nya. Mo jud na ang atong yung pinakanindot gyud nga identifier og poste og even ang ilang account no kung kitay naa sila i-report nga naputol nga linya or nibuto baron nga transformer, best gyud kayo ang poll number. Makatuod gyud dayon ang among mga crew ana kung naay poll number. So mo na ha, timani ay good. Kanang poll number importante kana. Basi pwede pud ganina ninyo pustahan para loto, you know. Wow, takibaw, daog pay kadaog palito na kung Visayan Electric. Di ba bitaw mga igala mas ID man gud siya. The poll number serves as an ID nga ma-easy dayon na ang location ma-identify dayon sa mga tech team sa Visayan Electric. So now kay baw na taha nga kanang nagitay makita ang mga poste din ha basta naay poll number sa Visayan Electric yun. Pero wa ko niingon nga ayaw na to picture itong mga YID. Picturean gyapon to na to kay kinahanglan to natong ipa-correct. Kinahanglan gyud natong kanang mapailisan before any accidents happen. Kuy nabantayan sad nako nga kanang daapoy daghang mga kanang cables ba nga mura bitog nagbitay-bitay na nga how do we know nga kana sa kuryente na or kana sa telcos na? Okay, ang mga wires gyud sa ang mga wires sa kuryente naa jud ni standard ana. Usa is dili na siya pwede magsikit kay kuan man ma-short man kung kitay na mapanitan no nya may possibility nga mag-short circuit. So dili na sila pwede nga magsikit-sikit nga wire. Naami standard sa height pod sa among mga linya. So kung ang pinakaubos gyud no is 30 feet from the ground. So kani di ang possible Queen nga kaning mga nagbitay-bitay nga grabe na kayo, these are not power lines. No, it is very impossible nga power lines sila kay kasagaran gud sa mga magbitay kay kanang gimura bitaw sila gibundle or daghan kay sila nga nagsikit-sikit. So dili gyud na siya power lines. Telco siguro na or cable kay naa man gyud mi standard nga gisunod no sa pag install sa among mga linya. Lisod sa kayo kanang ubos sa kayo Queen kay murag dako kay mo bayronan ug nay makurintihan diha. Yes, usa sad gyud na ang kaning standard sa atong pagtaod sa mga linya kay safety gyud no ang gi-consider ani kay dili gyud na siya pwede nga ubos kaayo unya dali ra mahikapan or matandog sa mga normal kanang mga tao gud agi-agi paron sa kanang daan. Okay. Queenie, unsay imong mensahe sa atong mga konsumidor labi na kay grabe ang kainit? Yes, no. So karon lang nakakita kog mga posts no nga ang atong expected kuno nga temperature is 39 degrees karong adlaw. So aside from hydrating and staying away from kanang direct sunlight no, ang ako yung ikasulti gud sa atong mga konsumidor reminder nga magdaginot ta sa kuryente kay aron gyud sad nga ang pagdaginot man good is tabang sad na no nga dili kanang makuan ang supply sa kuryente no kay kapila na biya to kaadlaw nga naka yellow alert ta last week na atay mga red alerts. So tabang na pud na nga makakwanta sa natay contribution to the power supply no. And ang mas labing importante is maglikay ta nga ma-shock unya ta sa atong bill. Kay kung init ra ba kaayo kung init ra ba kaayo grabe ang atong paggamit sa atong mga electric fan, sa atong mga aircon, sige tag inom og bugnaw, so sige tag abli-abli sa atong ref. So ato nang una likayan nato ang pagsig abli-abli sa atong
ref, no? Kanang and make sure na kung ganahan nindot mo jud kay inom og bugnaw karon te, di ba? So Timba, isunog kung pwede pitcher. isod og pitchel muna akong buhaton sa mong balay. Isod og pitchel niya igawas. Unya kung di man galing tumahurot niya, dili na bugnaw ibalik ko na sad kaglaing bugnaw, di ba? So Good. dili walay nagsigig abli-abli sa ref. Sakto. Then ikaduha kung mag-aircon man gali ta, make sure sad nga ang atong temperature dili kayo kanang ubos bitaw kay kana bitaw 16, 17 or 16, 17, 18 nga temperature di man gid na ma-achieve. Especially nga bugnaw kaayo ang atong palibot, no? So para makasave ta kanang mga air conditioning nato nga mga digital, pwede gyud na nato na ma-set to mga 24, 25, 26 kay kana siya makapabugnaw na siya sa inyong kwarto baron or sala but dili kay na siya dako og konsumo. So enough ra gyud nga Di ka panington bugnaw kayo. komportable ta. Di ta panington niya. Dili sad ta kanang bitaw magkurog-kurog na ta nga Yes. kinahanglan na ta mo jacket. Actually no usa ka timailhan na nanubra gyud ang temperature nga imong giset sa imong aircon kay kanang nagkurog-kurog na ka nga kinahanglan na ka mo jacket. So di na maayo kusog na kay na ang motor. Dili sir, ang Mula siguro problema, na and that ang problema sa Concept. anak Queen, kay perti ni mong tagnawa sa imong kwarto, igawas mo sa imong kwarto, sipunon Yes. hinuon tanini. Ora. mao gyud. So muna siya ang timailhan kung nagkurog-kurog na ka, pasabot ana sobra ang temperature sa imong aircon. Unya ang best way gyud no, ang best way to conserve and save electricity and to also manage your bill is to unplug all appliances nga wala gigamit. No, kanang wala gigamit, unplug yun kanang mga chargers sa cellphone nga nagtangag sa outlet, ang inyong TV nga bisag way nagtan-aw nasa standby mode, ang electric fan nga bisag walay naggamit, naka-plug lang gihapon kay maski og tinuod gamay ra na ang ilang gikonsumo nga kuryente, pero kung imo nang tapukon tanan, dako na pud siya ikatabang sa inyong kanang electric consumption. So tungod ni ana, daghan kayong salamat Miss Queenie Bronce sa imong walang katapusang tips aron dili ta malumos sa at di ta magmahay sa end of the month kay taas kay tagbayron no. Kanang it's not that ang question karon dili man sa ingon nga you can afford, but ang pag-usik-usik atong likayan kay para ang uban maka-enjoy gihapon sa maong resource. Ug tungod ni ana, daghan kayong salamat Queenie hangtod sa sunod natong tips. Thank you. Okay, so mo itong mga higala si Miss Queenie Bronce sa Visayan Electric. Ug mo na, wa naman ko'y igong oras. Salamat sa inyong pagkuyog nako. Sud sa usa ka oras hinaot na amoy nakuha nga mga pagtulunan ba Frank or mga nakuha nga mga impormasyon nga makatabang sa inyong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Ug dinhi na lang ko taman sa katong wala kaabot sa episode karon, pwede ninyo matan-aw pagbalik ang Beyond the Headlines sa Facebook pages sa Sunstar Cebu, sa Super Balita ug Sunstar Philippines. Ayo kalimot pagpalit sa Sunstar Cebu ug Super Balita ugma. Dinhi na lang kukutob, maayong hapon. Ako si Mildred Galarpe.